Ang pinakamasakit na katotohanan, hindi kanya namimiss dahil lagi kanyang nakikita. Hindi sa harap niya, kundi sa utak niya. Pero kung mawala ka na talaga, hindi lang sa chat, kundi sa buong mundo niya, doon niya mararamdaman na parang may butas sa dibdib niya, na hindi niya alam kung paano pupunuin. Alam mo yung feeling na ginawa mo na lahat. Nag-no contact ka. Dinidelete mo yung chat para hindi ka matempt mag-message. Binabantayan mo yung sarili mo na huwag mag-view ng story niya. Pinipigilan mo yung kamay mo na i-type yung pangalan niya sa search bar. Tama yung ginagawa mo. Pero aminin natin, ang no contact para sa karamihan ng lalaki, parang nagpapanggap ka lang na okay ka. Tahimik ka sa labas, pero sa loob, gumagala yung isip mo. Iniisip mo kung nagtatype ba siya ng message sa'yo, tapos dinidelete. Iniisip mo kung may iba na ba. Iniisip mo kung nandoon pa ba yung feelings niya o binubura ka na niya sa buhay niya. Alam mo yung worst part? Yung gabi, kapag tahimik na ang lahat, kapag wala ka ng distraction, kapag nakahiga ka na sa kama at ang tanging kasama mo ay yung sarili mong thoughts, doon dumarating ang lahat. Yung memories, yung what ifs, yung sana ganito na lang ginawa ko. At kapag ganito ang nararamdaman mo, iniisip mo, tama ba itong ginagawa ko? Effective ba to? O nagpapakatanga lang ba ako sa sarili ko? At dito papasok yung malaking problema. Ang no contact kapag walang kasama ay isang empty strategy. Isa siyang shell without a soul. Parang baril na walang bala. May porma, pero walang dating. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may 5 psychological hacks, 5 bagay na pwede mong gawin, na mas malakas pa sa simpleng pag-disappear? Hindi lang ito tungkol sa pag-alis sa radar niya. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong imposible niyang i-ignore, imposible niyang kalimutan, at imposible niyang palitan, at hindi ito manipulation. Hindi ito mind games. Ito ay stoicism, applied sa pinakakomplikadong battlefield ng buhay ng lalaki, ang pag-ibig. Kaya kung ready ka na, hindi lang mag-move on kundi mag-level up, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. At kung iniisip mo na alam mo na ang lahat ng tricks, na nag-research ka na nabasa mo na ang lahat ng How to Get Her Back articles, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga ordinaryong advice ay para sa ordinaryong lalaki. Ang stoic approach ay para sa mga lalaking seryoso. Sa mga lalaking hindi lang gusto ang attention niya, kundi gusto nilang maging klase ng lalaki na natural na ina-attract ang klase ng attention na gusto nila. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o heartless. Ito ay tungkol sa pagiging strategic, sa pagiging matapang na harapin ang sarili mo at sabihin, kailangan kong maging mas magaling. Hindi para sa kanya, para sa akin. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Narito ang problema na hindi sinasabi sa iyo ng karamihan ng advice sa internet. Sinasabi nila, mag-no contact ka. Bigyan mo siya ng space, hayaan mo siyang mamiss ka. At hindi naman mali yun, pero inkompleto. Bakit? Kasi ang no contact sa pinakapurong anyo nito ay isang passive strategy. Wala kang ginagawa, tahimik ka lang, nawawala ka lang. Pero ang tanong, habang wala ka, ano yung nararamdaman niya? Kung ang last impression niya sa'yo ay isang lalaking desperado, clingy at emotional, ang pag-disappear mo ay hindi magbabago ng perception niya. Sa isip niya, hindi ka na-miss, nag-give up ka lang. Hindi ka nag-level up, nagtago ka lang. At ito ang masakit na katotohanan. Ang no contact na walang personal transformation ay parang pag-alis sa isang burning building. Nakaligtas ka, pero wala kang dinala. Wala kang natutunan. Wala kang na-build. Naalala mo si Marco? Si Marco, 25 years old. Isang engineer na mahusay sa trabaho pero laging nagkukulang pagdating sa relasyon. Iniwan siya ng girlfriend niya, si Camille, dahil daw wala na siyang nararamdaman. Classic, di ba? Ang ginawa ni Marco? Nag-no contact siya. Blocked niya si Camille sa lahat. Facebook, Instagram, Viber, Telegram. Hindi siya nag-reply sa mga mutual friends na nagtatanong tungkol sa kanila. Pero alam mo kung ano ang nangyari. Walang dramatic comeback. Walang midnight message, walang miss na kita moment. Bakit? Kasi kahit nag-disappear si Marco sa mundo ni Camille,
Yung version ni Marco na naalala ni Camille ay yung parehong lalaking laging available, laging nagche-check, laging naghahabol. Ang pag-alis niya ay hindi nag-rewrite ng story. Nag-end lang siya ng chapter na boring na sa simula pa lang. Ito ang hindi sinasabi sa iyo ng mga no-contact gurus. Ang pagkawala mo ay may value lang kung ang taong naiwan ay may bagong bagay na ikamiss. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Kapag umalis ang isang boring na tao sa kwarto, napapansin mo ba? Hindi. Kasi wala namang nawala. Pero kapag umalis ang pinakamasayang tao sa party, yung taong nagdadala ng energy, ng tawa, ng buhay, ramdam ng lahat, may void, may kulang. Yun ang difference. Ang no contact ng isang high value na tao ay devastating. Ang no contact ng isang low value na tao ay relief. Masakit pakinggan? Oo. Pero ito ang katotohanan na kailangan mong harapin kung gusto mong magbago ang sitwasyon mo. At doon papasok ang Stoicism. Ang Stoics, yan na sina Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, hindi sila nag-focus sa kung ano ang hindi nila kontrolado. Nag-focus sila sa kung ano ang nasa kamay nila. At sa mundo ng relationships, hindi mo kontrolado kung miss ka niya o hindi. Hindi mo kontrolado kung mahal ka niya o wala, pero kontrolado mo kung sino ka. Kontrolado mo kung paano ka mag-react. Kontrolado mo kung anong klase ng tao ang makikita niya kapag tumingin siya sa direction mo. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang bumubagabag sa tao, kundi ang pananaw niya sa mga pangyayari. Hindi mo kailangan baguhin yung nangyari. Hindi mo kailangan baguhin si Camille. O sino man ang nasa isip mo ngayon. Ang kailangan mong baguhin ay yung taong nakikita nila kapag tumingin sila sa'yo o kapag naalala ka nila. At yun ang gagawin natin ngayon. 5 psychological hacks. 5. Bawat isa ay naka-root sa Stoic philosophy. Bawat isa ay backed by psychology. At bawat isa ay gagawing imposible para sa kanya na kalimutan ka. Pero bago natin puntahan yung solutions, hayaan mo muna akong tanungin ka ng diretso. Gaano katagal ka nang naghihintay? Gaano katagal ka nang umaasang biglang mag-message siya? Gaano katagal ka nang nag-check ng phone mo every 5 minutes? Umaasang may notification na galing sa kanya? 1 linggo? 1 buwan? 3 buwan? Ilang gabi ka nang hindi makatulog dahil iniisip mo kung anong ginagawa niya? Kung sino yung kausap niya? Kung naiisip ka ba niya kahit konti? At habang ginagawa mo yan, habang nakatunganga ka sa phone mo, habang nagsiscroll ka sa profile niya gamit ang fake account, habang binabasa mo yung old messages nyo at umaasa na magkakaroon ng bagong chapter. Alam mo kung ano ang nangyayari. Umaandar ang buhay. Ang mga kaibigan mo nag-a-advance sa career nila. May nag-start ng business. May nag-travel. May nakahanap ng bagong purpose. At ikaw? Nandun ka pa rin sa parehong kwarto, sa parehong kama, sa parehong cycle ng self-pity na hindi ka nagdadala kahit saan. At ang pinakamasakit na parte, habang ikaw ay stuck, siya ay gumagalaw. Baka nagde-date na siya ng iba. Baka nagtatry na siya ng bagong activities. Baka nag-e-enjoy na siya ng buhay niya nang wala ka. At hindi dahil masamang tao siya, kundi dahil ginawa niya ang isang bagay na hindi mo ginawa. Nag-move forward siya. Isa pa, habang inaaksaya mo ang oras mo sa paghihintay, may isang bagay na nangyayari sa utak niya na hindi mo gusto. Nababawasan ang value mo sa mata niya. Araw-araw, unti-unti. Hindi dahil may mali sa'yo bilang tao, kundi dahil sa mata niya, ikaw pa rin yung lalaking naghihintay, nag-aabang, umaasa, at walang babae o lalaki na attracted sa isang tao na walang ginawa kundi maghintay. Hindi ko sinasabi ito para saktan ka. Sinasabi ko ito kasi kailangan mong marinig. Sabi ni Seneca, hindi tayo nagkukulang ng oras. Ang totoo, napakarami nating sinasayang. Bawat minutong ginugol mo sa pag-overthink sa isang taong hindi naman nag-o-overthink sa'yo, yun ay 1 minuto na hindi mo na mababawi. Hindi mo mababawi. Wala kang time machine. Wala kang rewind button. At alam mo ang pinaka nakakatakot na parte? Habang lumalaki yung oras na sinasayang mo, lumiliit yung tingin niya sa'yo. Kasi sa mata niya hindi ka nag-grow. Hindi ka nag-change. Hindi ka nag-level up. Ikaw pa rin yung parehong lalaking iniwan niya. Frozen sa oras, trapped sa nostalgia. Masakit? Oo. Pero ito lang ang way para gumising ka. Kailangan mong masaktan ng katotohanan bago ka mapalaya ng katotohanan. Si Marcus Aurelius mismo nagsabi, ang una mong obligasyon ay huwag mong lokohin ang sarili mo. Kaya ngayon titigil na tayo sa pagsisinungaling sa sarili natin. Titigil na tayo sa pagpapanggap na ang paghihintay ay katumbas ng pagmamahal. Kasi hindi.
Ang paghihintay na walang aksyon ay katumbas ng surrender. At hindi ka nilikha para sumuko. Tandaan mo ito, ang pinakamahusay na mga Stoic philosophers sa kasaysayan, sila ay mga tao rin na nasaktan na bigo at naranasan ang pinakamasakit na mga karanasan sa buhay. Si Marcus Aurelius ay nawalan ng maraming anak. Si Epictetus ay isang dating alipin. Si Seneca ay pinalayas mula sa Roma at halos napatay ng emperor. Pero alam mo kung ano ang common sa kanila? Hindi sila tumigil. Hindi sila nanatili sa sakit. Ginamit nila ang sakit bilang fuel para maging mas matalino, mas malakas, at mas mabuting tao. Kasi ikaw, ang heartbreak na nararanasan mo ngayon, ito ay hindi ang end ng story mo. Ito ay ang beginning ng transformation mo. Kung pipiliin mong gamitin ito ng tama, kaya narito na. Ang 5 psychological hacks na babaguhin, hindi lang kung paano kanya nakikita, kundi kung paano mo nakikita ang sarili mo. Ang 5 armas na mas malakas pa sa simpleng pag-alis sa radar. Ang 5 stoic strategies na gagawing imposible para sa kanya nakalimutan ka. Hindi dahil nagmanipulate ka, kundi dahil naging imposibleng i-ignore ka. Technique number 1. Ang upgraded reappearance. Huwag ka lang bumalik. Bumalik kang ibang tao. Narito ang unang mistake ng karamihan ng lalaki. Pagkatapos ng no contact, bumabalik sila, pero pareho pa rin sila. Parehong hairstyle, parehong damit, parehong energy, parehong conversations. Bumalik sila sa radar niya, pero walang nagbago. At alam mo kung ano ang mas masahol pa sa pag-alis? Ang pagbabalik na walang improvement. Kasi ngayong mayor, hindi lang siya na-disappoint. Na-confirm niya yung belief niya na tama siyang umalis. Ang stoic approach? Hindi ka basta bumabalik. Bumabangon ka. Si Epictetus ay nagsabi ng isang bagay na napaka-powerful. Una mong sabihin sa sarili mo kung anong klase ng tao ang gusto mong maging, pagkatapos, gawin mo ang kailangan mong gawin. Ibig sabihin nito, bago ka mag-reappear sa mundo niya, tanungin mo muna ang sarili mo. Sino ba yung taong gusto kong makita niya? Hindi yung dati. Hindi yung lalaking laging available. Hindi yung lalaking nagmamakaawa sa text. Isang bagong version. Isang upgraded version. Paano? Eto ang practical steps. Baguhin mo ang physical appearance mo. Hindi kailangan drastic pero kailangan noticeable. Mag-gym ka, ayusin mo yung grooming mo. Bumili ka ng bagong damit na nag-reflect ng confidence. Hindi desperation. Mag-invest ka sa sarili mo physically. Hindi para ipagmalaki kundi dahil ang physical transformation ay nagbibigay ng internal confidence na hindi mo ma-fake. Alam mo ba kung bakit effective ito? Dahil sa psychology may tinatawag na halo effect. Kapag nagbago ang physical appearance mo for the better, automatic na nagbabago rin ang perception ng ibang tao sa personality mo, intelligence mo, at worth mo. Hindi fair? Hindi. Pero totoo, baguhin mo ang social presence mo. Ang social media mo, hindi na siya dapat diary ng sakit mo. Dapat itong gallery ng growth mo. Mag-post ka ng mga bagay na nagpapakita na busy ka, fulfilled ka, at masaya ka. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil totoong nag-improve ka. Mag-post ka ng travel photos. Mag-post ka ng gym progress. Mag-post ka ng bagong hobby. Huwag kang mag-post ng sad quotes na obvious na tungkol sa kanya. Kasi ang lalaking nagpo-post ng sad quotes ay lalaking nagsisigaw sa mundo na nasasaktan pa ako. At yan ay weakness sa mata ng psychology. At baguhin mo ang energy mo. Kapag nag-interact ka ulit sa kanya, directly man or indirectly, dapat maramdaman niya na iba ka na. Hindi galit, hindi malamig, hindi desperado, kalmado, grounded, at may sariling mundo na kahit wala siya, kumpleto ka na. Ito ang sinasabi ng mga Stoics tungkol sa inner citadel. Ang loob mong fortress na hindi kayang breahin ng kahit sinong tao o kahit anong event. Kapag na-build mo yun sa loob mo, nararamdaman ng lahat sa paligid mo. Kasama na siya. Balikan natin si Marco. Pagkatapos ng 2 buwan na walang contact kay Camille, nagkaroon ng pagkakataon na nagkita sila sa birthday party ng mutual friend. Pero hindi na yung lumang Marco ang dumating. Pumayat siya, nag-gym siya, nagbago ang hairstyle niya. Nakapolo siya na fitted, hindi yung luma niyang oversized na t-shirt. At ang pinakamalaking pagbabago, hindi siya lumapit kay Camille. Hindi siya nag-approach. Hindi siya naghabol. Nakipag-usap siya sa ibang tao. Tumatawa siya. Confident siya. Para bang ang mundo niya ay mas malaki na kaysa sa dati.
At hindi nakasama si Camille sa center nun. At alam mo kung ano ang nangyari? Si Camille ang lumapit. Hindi dahil nagmanipulate si Marco, kundi dahil yung bagong version ni Marco ay mas interesting kaysa sa lumang version na naalala niya. Ang pagbabago niya ay nag-create ng curiosity, at ang curiosity ang pinakamatinding magnet sa psychology. Yan ang upgraded reappearance, hindi ka lang bumabalik, bumabangon ka na parang phoenix. At tandaan, ang goal dito ay hindi gawing jealous siya o ipakita mo na okay ka. Ang goal ay totoong maging okay, totoong maging better. Kasi kapag totoo ang pagbabago, hindi mo kailangan ng script. Hindi mo kailangan ng strategy para ipakita ito. Natural na lalabas, natural na makikita, natural na mararamdaman. Ang Stoics ay hindi naniniwala sa pretension, naniniwala sila sa transformation. Hindi cosmetic change, kundi deep, structural, fundamental na pagbabago sa kung sino ka bilang tao. Kaya ang tanong sa'yo, kung makikita ka niya ngayon, sa birthday party ng friend, sa mall, sa kalsada, proud ka ba sa taong makikita niya? O pareho pa rin? Kung pareho pa rin, hindi pa huli. Pero kailangan mo nang magsimula. Technique number 2, ang emotional scarcity principle. Ang emotion mo ang pinakamahal mong currency. Narito ang isang katotohanan na hindi alam ng karamihan ng lalaki. Ang emosyon mo ay may value. At kapag ibinibigay mo ito ng libre, nang walang limitasyon, nang walang filter, nawawala ang halaga nito. Pag-isipan mo ito. Kung lagi kang nagpapakita ng galit, lagi kang nagpapakita ng pagmamahal, lagi kang nagpapakita ng lungkot, alam na niya ang lahat ng moves mo. Predictable ka. At ang predictable ay boring. At ang boring ay forgettable. Ang Stoics ang pinaka-masters ng emotional discipline. Hindi ibig sabihin na wala silang nararamdaman. Ibig sabihin, pinipili nila kung kailan at paano ipapakita ang mga damdamin nila. Si Marcus Aurelius, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong kasaysayan ng mundo, ay sumulat sa kanyang journal. May kapangyarihan ka sa isip mo. Hindi sa labas na mga pangyayari. Unawain mo ito at magiging malakas ka. Ang ibig sabihin nito sa context ng relationships, huwag mong ibigay ang lahat ng emosyon mo sa isang tao na hindi man lang sigurado kung gusto ka niya. Practical application? Huwag ka nang maging first react sa lahat ng posts niya. Huwag mo nang i-heart ang lahat ng stories niya. Huwag ka nang magpadala ng long messages na puro miss na kita at bakit ganito. Sa halip mag-respond ka pero may timing. Mag-react ka pero may pili. Mag-share ka ng emosyon pero sa tamang sandali lang. Hindi ito pagiging cold. Ito ay pagiging strategic. Ito ay pagiging mature. Pag-isipan mo ito ng ganito. Ang isang CEO ng isang malaking company, nagbibigay ba siya ng oras niya sa lahat ng tao na humihingi? Hindi. Pinipili niya. Kaya mas mataas ang value ng oras niya. Kaya kapag binigyan ka niya ng oras, damang-dama mo. Ganon din ang emosyon. Isa pang angle, pag-isipan mo ang favorite mong kanta. Bakit favorite mo siya? Dahil hindi mo siya piniplay ng 24/7. Kapag pinplay mo ang isang kanta ng paulit-ulit, nang walang tigil nawawala ang magic. Pero kapag matagal ka nang hindi nakakarinig, tapos biglang tumugtog, siya para bang bago ulit, fresh ulit, special ulit. Ganyan din ang emosyon mo sa relasyon. Isipin mo ang emosyon mo na parang tubig. Kung bubuhusan mo ang isang tao araw-araw, hindi na niya i-appreciate yung tubig. Pero kung matagal na siyang uhaw, kahit isang patak lang, hahanap-hanapin niya yon. Isa pang kwento ni Marco para mas maging malinaw ito. Noong unang buwan pagkatapos ng breakup, nag-send siya ng isang message kay Camille. Isang simpleng narinig ko na promote ka sa work. Congrats. Walang miss na kita. Walang can we talk. Walang emosyon na nag-overflow. Short, sincere, scarce. At alam mo kung ano ang ginawa ni Camille? Hindi lang siya nag-reply. Nag-initiate pa siya ng conversation. Bakit? Kasi ang simpleng mensahe na yun ay may mystery, may restraint, may dignity. At ang dignity sa mundo ng relationships ay ang pinaka-underrated na aphrodisiac. Kapag pinili mong maging scarce sa emosyon, hindi cold, pero scarce, nagkakaroon ng void sa isip niya. At ang void na iyon, pupunuin niya ng imagination niya. At ang imagination niya, mas malakas pa yon kaysa sa kahit anong message na pwede mong isend. Technique number 3, ang silent evolution. Hayaan mo silang malaman ang growth mo mula sa iba. Narito ang isang psychological principle na hindi alam ng karamihan. Mas naniniwala ang tao sa information na galing sa third party kaysa sa information na galing sa mismong tao
Ibig sabihin, kapag ikaw ang nagsasabi na nag-improve na ako, skeptical siya. Pero kapag narinig niya mula sa ibang tao na ang galing na ni Marco, sobrang nag-change, naniniwala siya. Ito ang tinatawag na third-party validation. As ito ay isa sa pinaka-powerful na tools sa psychology. Si Marcus Aurelius ay may napakagandang payo tungkol dito. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pagdidiskurso kung anong dapat gawin ng isang mabuting tao. Maging isa ka na lang. Hindi mo kailangan i-announce ang growth mo. Hindi mo kailangan mag-post ng glow-up, photo na may caption na new, me. Hindi mo kailangan mag-send ng message sa kanya na iba na ako. Sa halip, mag-grow ka ng tahimik at hayaan mong ang growth mo ang magsalita. Paano ito gumagana sa practical life? Mag-invest ka sa sarili mo ng totoo. Hindi para sa show kundi para sa substansya. Mag-aaral ka ng bagong skill. Mag-start ka ng side hustle. Mag-join ka ng organization. Mag-volunteer ka. Gumawa ka ng mga bagay na natural na mapapansin ng mga tao sa paligid mo. At ito ang susi. Huwag mo itong gawin para lang mapansin. Gawin mo ito kasi gusto mong mag-grow. Bilang tao, ang authenticity ay nararamdaman kapag peke ang growth mo. Kapag ginagawa mo lang ito para mag-post sa Instagram, nararamdaman yun ng mga tao. Pero kapag totoo ang pagbabago mo, kapag lumalaki ka talaga bilang tao, hindi lang sa surface, ang energy na yon ay kumakalat, organic, natural, unstoppable. At kapag napansin nila, kwento nila yon sa iba. At kapag nakarating yung kwento sa kanya, mas malaki ang impact kaysa kung ikaw mismo ang nagsabi. May isang konsepto sa social psychology na tinatawag na social proof. Ito ang dahilan kung bakit mas pumipila tayo sa restaurant na puno ng tao kaysa sa walang customer. Ito ang dahilan kung bakit mas nagtitiwala tayo sa product na maraming reviews. At ito ang dahilan kung bakit mas naniniwala siya sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo kaysa sa sinasabi mo mismo. Bakit? Kasi ang self-promotion ay may kasamang bias. Alam niya na may agenda ka, pero ang third-party validation, walang agenda yon. Organic yon. At dahil organic, mas credible, mas totoo ang dating. Si Marco, pagkatapos ng breakup niya, nag-start ng small side project. Gumawa siya ng online portfolio para sa engineering designs niya. Nag-join siya ng running group. Na-feature siya sa isang local tech event bilang speaker. Hindi niya sinabi kay Camille ang lahat ng ito. Pero ang mutual friends nila, sila ang nag-share. Uy, nakita mo ba si Marco? Ang ganda ng portfolio niya. Dude, si Marco nag-speak sa event kahapon. Ang galing. Bro, pumayat si Marco. Nagre-run na siya. At isa-isa nagsimulang magbago ang narrative sa utak ni Camille. Hindi na siya yung lalaking clingy na iniwan niya. Siya na yung lalaking umuunlad na parang hindi na siya kailangan. At yun ang pinaka-powerful na shift. Yung feeling na hindi ka na kailangan ng isang tao na dati desperado sa'yo. Yun ang nag-trigger ng FOMO, fear of missing out. At ang FOMO, mas malakas pa yun sa nostalgia. Mas malakas pa yun sa loneliness. Mas malakas pa yun sa kahit anong midnight text. Isipin mo ito nung kayo pa lagi kang nandoon. Available ka, predictable ka. Walang FOMO kasi wala namang namimiss. Nandun ka palagi, pero ngayon nawala ka na at naririnig niya na umuunlad ka, na masaya ka, na nagagawa mo ang mga bagay na dati ay pangarap mo lang. Biglang nagkakaroon ng FOMO. Biglang iniisip niya, pwede sana ako yung kasama niya habang ginagawa niya yan. At ayun ang gusto mong mangyari. Hindi yung miss na kita kasi malungkot ako, kundi yung miss na kita kasi ang ganda ng buhay mo at gusto kong maging parte nun. Malaking difference yan. Ang una ay pity, ang pangalawa ay genuine attraction. Technique number 4. Ang polarity shift, maging opposite ng dati mong self. Ito ang isa sa pinaka-effective na psychological hacks na makikita mo sa literature ng behavioral psychology at sa Stoic philosophy. Ang konsepto ay simple. Kung gusto mong baguhin ang perception ng isang tao sa'yo, kailangan mong maging opposite ng kung ano ang inaasahan niya. Kung dati kang clingy, maging independent. Kung dati kang emotional, maging composed. Kung dati kang available 24/7, maging selective sa oras mo. Kung dati kang naghahabol, maging lalaking hinahabol. Kung dati kang laging nasa bahay, maging lalaking laging nasa labas. May ginagawa, may pinupuntahan. Kung dati kang walang ambisyon, maging lalaking may direksyon na malinaw. Bakit ito gumagana? Dahil sa isang psychological phenomenon na tinatawag na expectancy violation theory. Kapag ang isang tao ay nag-expect ng isang behavior mula sa iyo at ang nakuha niya ay iba,
Nagkakaroon ng cognitive disruption. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. At kapag hindi niya alam kung ano ang nangyayari, nag-iisip siya. At kapag nag-iisip siya, nasa utak niya ka na. At ito ang mahalagang maunawaan. Ang goal hindi lang maging iba. Ang goal ay maging mas magandang version ng sarili mo. Hindi ito acting. Hindi ito role-playing. Ito ay transformation. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Nagpapanggap silang cold. Nagpapanggap silang busy. Nagpapanggap silang hindi affected. Pero ang pagpapanggap ay may expiration date. Eventually, bumabalik ang tunay na ugali. At kapag nangyari yon, mas masahol pa ang damage. Dahil ngayon hindi lang siya na-disappoint, naloko pa siya. Ang stoic approach ay iba. Hindi ka nagpapanggap. Totoong nagbabago ka. Totoong pinipili mong maging ibang tao, isang mas magandang tao. At dahil totoo ang pagbabago, hindi ito nawawala. Hindi ito temporary. Ito ang bagong ikaw. Si Epictetus ay nagsabi, kung gusto mong maging libre, huwag mong hangarin ang mga bagay na nasa kapangyarihan ng iba. Ang validation niya? Nasa kapangyarihan niya yan. Hindi mo yan makukuha sa paghahabol, pero ang sarili mong pagbabago, nasa kapangyarihan mo yan. At kapag nagbago ka, totoo hindi acting, ang mundo ay magre-react sa'yo differently. Kasama na siya. Naalala mo yung dati, kapag nag-post si Camille, si Marco ang unang nag-like, unang nag-comment, laging heart react. Kapag nag-story si Camille, si Marco ang unang nag-view, within seconds. Kapag may nag-comment na ibang lalaki sa post ni Camille, nagpapanik si Marco. Nag-overthink, nagseselos. Yun ang lumang Marco, reactive, emotional, controlled by external events. Walang inner stability, walang sariling axis. Pagkatapos ng transformation niya, hindi na. Hindi dahil pinaparusahan niya si Camille, kundi dahil genuine na hindi na niya kailangan yung validation. May sarili na siyang fulfillment. May sarili na siyang audience. May sarili na siyang mundo na exciting kahit wala si Camille. Nag-post si Marco ng picture niya sa hiking trip, hindi para i-impress si Camille kundi dahil na-enjoy niya talaga. Nag-share siya ng article tungkol sa engineering innovation, hindi para magmukhang smart, kundi dahil passionate siya talaga. Nag-story siya kasama ang bagong circle of friends niya. Hindi para gawing jealous si Camille, kundi dahil masaya siya talaga. At alam mo kung ano ang nangyari? Nagsimulang mag-like si Camille sa mga posts ni Marco. Nagsimulang mag-view ng stories niya. Nagsimulang mag-react. Bakit? Dahil ang polarity shift ay nag-create ng isang powerful na tanong sa utak niya. Bakit hindi na niya ako pinapansin? May nagbago ba? May iba na ba? At ang mga tanong na yan, ang mga tanong na walang sagot, yun ang nagpapanatili sa'yo sa isip niya. Hindi yung mga long messages mo. Hindi yung mga sad quotes mo, kundi ang mystery, ang pagbabago. Ang bagong bersyon mo na hindi niya kilala. Sabi ni Seneca, ang tao ay mas nababahala sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Maging yung taong hindi na niya naiintindihan, hindi sa pagiging peke, kundi sa pagiging totoo sa isang version ng sarili mo na hindi pa niya nakita. Yung version na mas mature, mas grounded at mas fulfilled. Yan ang polarity shift. At ito ay isa sa pinaka-devastating na psychological forces sa relasyon. Technique number 5, ang purpose anchor. Ang lalaking may misyon ay hindi kayang i-resist. Ito ang pinaka-important sa lahat at ito ang foundation ng lahat ng Stoic teaching. Ang lalaking may purpose, ang lalaking alam kung bakit siya gumigising sa umaga, ay isang lalaking hindi kayang baliwalain. Bakit? Dahil ang purpose ay nagbibigay ng gravity, nagbibigay siya ng weight, nagbibigay siya ng presence. Nagbibigay siya ng aura na hindi mo kayang i-explain pero ramdam na ramdam mo. Naka-encounter ka na ba ng isang tao na kapag nagsalita, gusto mong makinig? Hindi dahil maganda ang boses niya. Hindi dahil magaling siyang magsalita. Kundi dahil may sinasabi siya na totoo. Na galing sa malalim na conviction. Yun ang presence ng isang taong may purpose. At ang opposite? Naka-encounter ka na ba ng isang taong walang ginagawa? Walang plano, walang direksyon? Ano ang nararamdaman mo pagkasama mo siya? Boredom, heaviness, parang hinihila ka niya pababa. Hindi dahil masamang tao siya, kundi dahil walang gravity, walang pull. Kapag nakikipag-usap ka sa isang lalaking walang direction, ramdam mo, parang hangin, nandoon pero walang substance.
Pero kapag nakikipag-usap ka sa isang lalaking may misyon, may passion, may pinupuntahan, ramdam mo rin, parang apoy. Hindi mo may iwasang mapansin. Hindi mo may iwasang ma-attract. At ito ang koneksyon sa relationships. Ang babae, o sino man ang partner mo, ay naturally attracted sa isang tao na may sariling gravitational pull. Hindi sila attracted sa isang tao na umiikot sa kanila. Attracted sila sa isang tao na may sariling orbit. At nag-iimbita silang sumama sa orbit na yon. Si Marcus Aurelius, kahit emperor siya ng buong Roman Empire, ay araw-araw na sinusulat sa journal niya ang kanyang purpose. Araw-araw na nire-remind niya ang sarili niya kung bakit siya nandoon, kung ano ang tungkulin niya, kung ano ang pinaglalaban niya. At ikaw, anong misyon mo? Hindi lang gusto ko siyang mabawi. Hindi lang gusto ko siyang mamiss ako. Ang totoong misyon ay mas malalim. Ang totoong purpose ay hindi naka-attach sa ibang tao. Naka-attach ito sa sarili mo. Ano ang gusto mong i-build? Ano ang gusto mong maging? Saan ka ba talaga pupunta? At kung hindi mo pa alam ang sagot, okay lang yon. Hindi lahat ng tao ay may malinaw na purpose simula pa lang. Pero ang act ng paghahanap mismo ay isa ng purpose. Ang pagiging curious, ang pag-explore, ang pag-try ng mga bagong bagay para malaman kung ano ang nagpapasindi sa'yo. Yan na mismo ang simula. Mag-start ka sa mga simpleng tanong. Ano ang ginagawa ko na nawawala ang oras? Ano ang topic na kapag nag-uusap kami ng kaibigan ko, hindi ako nauubusan ng sasabihin? Ano ang ginagawa ko na kahit walang nagbabayad sa akin, gagawin ko pa rin? Yan ang mga clue. Sundan mo sila. At unti-unti magiging malinaw ang direksyon mo. Kapag nasagot mo yan, at kapag nagsimula kang kumilos patungo doon, ang lahat ay magbabago. Hindi lang kung paano kanya nakikita, kundi kung paano mo nakikita ang sarili mo. Si Marco, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng gym, pagkatapos ng glow up, pagkatapos ng silent evolution at polarity shift, ang pinakamalaking pagbabago niya ay ito. Nahanap niya ang purpose niya. Nag-apply siya sa isang international engineering firm. Nagsimula siyang mag-mentor ng mga junior engineers. Nagsimula siyang mag-write ng technical blog. Nagsimula siyang mag-build ng buhay na hindi dependent sa isang tao. At alam mo kung ano ang nangyari? Isang gabi tumunog ang phone niya. Message ni Camille. Marco, pwede ba tayong mag-usap? Hindi dahil nag-no contact si Marco. Hindi dahil nag-manipulate siya. Kundi dahil naging isang tao siya na mahirap baliwalain. Isang taong may direksyon. Isang taong may substance. Isang taong may sariling mundo na exciting at inspiring. At ito ang pinakamagandang parte. Nang mabasa ni Marco yung message, hindi na siya nasabik. Hindi na siya kinabahan. Hindi na siya nag-overthink. Sabi niya sa sarili niya, okay, pag-uusapan natin to pero hindi na ako yung dati. At yun ang pinakamalaking victory. Hindi yung bumalik si Camille, kundi yung kahit bumalik siya o hindi, okay na si Marco. Fulfilled na siya. Complete na siya. Sabi ni Epictetus, ang tunay na kayamanan ay hindi sa pagkakaroon ng maraming bagay, kundi sa pagkakaroon ng kakaunting pangangailangan. Ang lalaking hindi na kailangan ng isang tao para maging buo. Yan ang lalaking imposible mong kalimutan. At ito ang ultimate paradox ng stoicism sa relationships. Kapag hindi mo na kailangan ng isang tao, saka mo siya nakukuha. Kapag hindi ka na desperado, saka ka nagiging desirable. Kapag wala ka ng pakialam kung bumalik siya o hindi, saka siya bumabalik. Hindi dahil sa magic, kundi dahil ang confidence na nagmumula sa genuine purpose ay ang pinakamatinding attractive force sa buong universe. Mas malakas pa sa pisikal na kagandahan. Mas malakas pa sa pera. Mas malakas pa sa kahit anong material na bagay. Ang lalaking may purpose ay isang lalaking may sariling gravity. At ang lahat ng tao sa paligid niya, kasama na ang mga taong umalis, ay nahihila pabalik. Kaya narito na tayo, kapatid. Naglakbay tayo mula sa problema, ang incomplete na no contact, hanggang sa 5 stoic-powered na strategies na mas malakas, mas malalim, at mas transformative. At kung napansin mo, may isang common thread sa lahat ng 5 hacks na ito. Hindi tungkol sa kanya ang lahat ng ito. Tungkol sa iyo. Yan ang pinakamalaking lesson ng Stoicism sa relationships. Ang pinaka-effective na paraan para baguhin kung paano ka tratuhin ng ibang tao ay ang baguhin mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng tricks. Hindi mo kailangan ng manipulation. Kailangan mo lang ng genuine, deep at relentless na self-improvement. 5 hacks.
5 armas na mas malakas pa sa simpleng pag-disappear. Una, upgraded reappearance. Huwag ka lang bumalik, bumangon ka bilang ibang tao. Pangalawa, emotional scarcity. Ang emosyon mo ay may halaga. Huwag mo itong ibigay ng libre. Pangatlo, silent evolution. Hayaan mo ang growth mo ang magsalita, hindi ang bibig mo. Pang-apat, polarity shift. Maging opposite ng inaasahan niya. I-break mo ang pattern. Pang-5, purpose anchor. Maghanap ng misyon na mas malaki kaysa sa kanya. Ito ang 5 bagay na gumawa kay Marco na hindi lang nag-survive sa breakup, kundi nag-thrive. At kung gusto mong maging tulad ni Marco, hindi yung lumang Marco na nag-no contact at naghintay ng walang direksyon, kundi yung bagong Marco na bumangon, nag-evolve, at naging isang tao na imposibleng balewalain. Simulan mo ngayon, hindi bukas, hindi sa Lunes, hindi kapag ready ka na. Ngayon, at ito ang isang brutal na katotohanan na kailangan mong tanggapin. Walang perfect timing para sa pagbabago. Walang magic moment na biglang magiging motivated ka. Walang alarm clock na titilaok at sasabihin sa'yo na oras na para mag-level up. Ang pagbabago ay desisyon, hindi damdamin. Hindi mo kailangan maging inspired para pumasok sa gym. Hindi mo kailangan maging motivated para mag-aral ng bagong skill. Kailangan mo lang gawin. Sabi ni Seneca, habang tayo ay nagpapaliban, lumilipas ang buhay. Huwag mong hintayin na maging handa ka. Hindi ka magiging ready kung hindi ka magsisimula. Ang readiness ay hindi nararamdaman. Ito ay ginagawa. Ito ay pinipili. Ito ay dinidecide. Mag-gym ka bukas ng umaga. Mag-aral ka ng bagong skill ngayong gabi. Linisin mo ang social media mo. Magsimula ka ng journal, tulad ng ginawa ni Marcus Aurelius. Bumili ka ng libro. Mag-apply ka sa trabaho na matagal mo nang gustong subukan. Kausapin mo yung kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap. Lumabas ka ng bahay. Huminga ka ng malalim. At sabihin mo sa sarili mo, simula ngayon, iba na. At kapag sinabi mo yan, at sinundan mo ng aksyon, magsisimulang magbago ang lahat. Hindi overnight. Hindi sa isang linggo. Pero unti-unti, araw-araw, parang snowball na gumugulong pababa ng bundok, lumalaki, bumibilis, at eventually, unstoppable. Gawin mo ito hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Para sa version ng sarili mo na deserve mong maging, para sa future mo, para sa mga taong darating sa buhay mo na deserve ang pinakamahusay na version mo. At kung natulungan ka ng video na ito, kung may naramdaman ka, kung may napag-isipan ka, kung may gustong simulan, pindutin mo yung like button, i-subscribe mo yung channel na ito, at i-share mo yung video na ito sa isang kaibigan mong alam mong kailangan marinig ito. Dahil bawat lalaking natututo ng Stoic principles, bawat lalaking nagpapalakas ng sarili niya, bawat lalaking tumatanggi na maging biktima, nagbabago ang mundo. Hindi lang yung mundo niya, kundi yung mundo ng lahat ng tao sa paligid niya. At dito ako magtatapos sa isang huling kwento ni Marco. 1 taon pagkatapos ng breakup, nagkita ulit sila ni Camille. Nagkape sila. Nag-usap sila ng masinsinan. At sa dulo ng conversation, sinabi ni Camille ang isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Alam mo Marco, noong iniwan kita, akala ko nakilala na kita. Akala ko alam ko na kung sino ka, pero ngayon, parang kakakilala ko lang sa'yo. At ang totoong ikaw, mas maganda pala kaysa sa akala ko. At si Marco, ngumiti lang siya, hindi siya nagsalita, hindi niya kailangan. Kasi ang ngiti na yun, yung kalmado, kontento, at grounded na nangiti. Yun ang pinakamatinding sagot na pwede niyang ibigay. Hindi niya sinabi na sabi ko na sa'yo. Hindi niya sinabi na kung hindi ka umalis, hindi ko madidiscover to. Ngumiti lang siya. Dahil, ang lalaking may inner peace ay hindi na kailangan ng words para mag-prove ng point. At ikaw kapatid, nasa simula ka pa lang ng journey mo. Pero ang simula! Yan ang pinaka-importanting parte. Kasi ang bawat journey, gaano man kalayo, gaano man kahirap, nagsisimula sa isang hakbang. Ito na yung hakbang mo. Ito ang Stoicism. Hindi ito philosophy para sa mahihina. Ito ay philosophy para sa mga lalaking handang harapin ang katotohanan at gumawa ng aksyon. Para sa mga lalaking tumanggi na maging biktima ng circumstances at piniling maging arkitekto ng sarili nilang buhay. Maging malakas, maging stoic, maging ikaw, ang pinakamagandang version ng ikaw. At tandaan mo kapatid,
Ang lalaking hindi na naghahabol ay ang lalaking hindi na kayang takasan. Dahil naging magnet siya, hindi tagahabol. Maraming salamat sa panunood.